excuse me. Saan ka galing? Nabigat. Bumili ako ng bagong folding stall. Ay, kabigat na. Luma na kasi yung ginagamit namin. Ano na, yung dugyot na. Bumili ako ng bago. Mura na to. 1,550 ang isa. Buksan natin ang isa para makita. Sige. Sa suki namin poultry supply sa Messina. Messina Poultry Supply. Dahil matagal na kaming suki nun. Pag meron akong kailangan, sasabihin ko lang sa kanya. Tapos i-order na niya. Kasi umorder siya ng bago. Kasi may mga meron siya doon pero meron siyang bago. Yan. Okay. Ngayon, ilalantad ngayon natin ng kanyang wait. Nakalagay pa. Yeah. Oh. Tignan nyo dito sa loob. Meron siyang tapakan, siyempre. Yan. So, ayan. So, ayan ngayon siya. Dito yung pinakapinto niya kapag kukunin mo yung alaga. Dito. Kunin mo ngayon. Diba? Yan. Ang ganda ng ng kanyang materyales. So, pwede ka mamili. Siyempre pinili namin yung kung ano yung binigay. Di puti ito. Pero may dito, may design. Yung para sa mga kahon ng videoke. Yung meron silang mga bulaklak o minsan naman mga planeta. Minsan naman camouflage ang dating. Kung naka-open silang adwa. Pero siyempre, ang in-order ko, ang gusto ko puti. Bakit puti? Kasi kapag puti, nakikita mo kung anong meron. Akala ko kasi pwedeng gawing lamesa. Pwede rin, pero siyempre may istorbo yung mga manok. Wapin. Pag puti kasi nakikita mo kung merong something sa yung holding stall. Yan. Yan. Yan ang mga dinadala namin sa Ambay no. Hey! Sa mga concert. Dahil para convenient. Hindi ka mag-aalala kasi sarili mo to So, walang sabotahe. Yan, sarili mong dala. Dalawa yan. Oh, so di ba ganda? Oh, hindi kami nag-aalala sa mga alaga kasi naka-safety sila diyan. Oh, di ba? Ang ganda, no? 1,550 ang isa niyan. So, hindi lang sa convenient gamitin. Matagal mo ginagamit. Baga sulit mo magagamit. Yung luma namin na ganito, yung mga sa pinsan, matagal na 'yon. Puro puro smudges na diyan. Siyempre, di ba, di naman natin maiiwasan na umiipot yung mga alaga. Magdumi-dumi. So well, Makanano magsara. tutupi muna natin. Oh. Siyempre, ilalagay mo muna to. No, yan. Pag naka-safety na, ipo-fold. Okay. And then, you click the metong. what is it? There. Hindi, wala dito. Dito. Hindi, dito. Ito yun. Hindi ko pala naisara to. Hindi pa. Ay, sorry. Ay, nako. Ako'y nalilito na dahil sa, alam nyo ba mga kaibigan, na full time ako nag-aalaga ng manok. Kapag marami kang mga sisiw, yung buong maghapon mo, nauubos dyan sa asikaso sa kanila. At the same time, di lang naman mga sisiw mga inaalagaan namin. Meron din kami mga malalaki na. Kaya pagwawalis lang ng mga ipot niya kapag umaga, iikutan mo lahat. Paglilinis ng mga salo ng ipot ng mga sisiw. Lahat yan? Areglado lahat. Kailangan madaling araw. Nagigising kami ng 4. O mas maaga pa sa 4. Para maasikaso yung mga hinahanda. Tapos at the same time, may mga sisiw. Pagkatapos nun, sisiw. Tapos
may iwan na ako sa bahay kasi ahatid ko muna si Aling Mimay. Ay bumisita sa kanyang channel, Cute Chicken, para naman na siya maging masaya, no? Kasi yung kanyang Aling Mimay show ay nagkaroon ng konting aberya. Kaya gumawa siya ng alternate niyang channel para na-update niya kayo sa mga kanyang mga ginagawa sa mga sisiw. So, sasarado ko muna to mga kaibigan at titignan natin yung mga sisiw. Kung ano nang mga balita sa kanila. Dito pa. Parang attache case no? Sarap mo. Attache case. Pero walang lamang pera. So, eto nga pala yung mga sisiw. Napakaganda nitong aming pinagawa ko to. Di ba yan? Holding stall na ginawang brooder. Ngayon syempre yung mga sisiw, no? Nahahanginan. Tinatabingan namin ng tuwalya, ng tela. Pero pag tinatabingan mo ng tuwalya at tela, hindi ka nakikita ng mga sisiw. Sila rin hindi mo nakikita kung anong nangyayari. At the same time, magugulatin yung mga sisiw kapag hindi sila sanay sa mga dumadaang tao. Yung bigla mo silang sisilipin, nagugulat sila. Kaya nagpasadya ako ng plastic. Yan, nakatahiya, no? Ay parang naka-crimp pati diyan, pati dito. Ayan, naka-clip na dito sa parang parang mesh. Pati sa harap. Kung anong sukat nung pare ito. Dos. Yan. Yan, may siya. Ito naman doble, kaya mahaba kasi ito. Hindi pa nalagyan ng ilaw. Lalagyan ko muna ng ilaw. Ayan, no? Bubuksan lang natin ang kanilang ito yung nilalagay lang namin kasi habang maliliit pa sila, nakakalusot pa sila. Puro improvise. Oo, Ang ganyan talaga dating. pag Tapos yung mga ilaw nila, hindi na namin sila nilalagyan ng dilaw na ilaw kasi malalaki na sila. Kaya nila yung init. Ay, yung lamig. Init. Init. Tapos ito yung kanilang ilaw. Nilalagyan ko ng ilaw yan. Kasi siyempre, mga baby pa sila eh. Yun. Yan ang mga second. Yan, tapos may stock na silang pagkain. Meron na rin silang tubig. Kaninang umaga Progency, papagabi tubig na lang nilalagay namin. Para hindi sila ganong babad sa Progency. Para sumobra ng bulas di na mailabas yan sa pinto. Ayan. So, magdamag na yan sila niyan dyan. Na kakain at iinom, tatakpan na namin dito. Pero ito muna pala. Sorry. Ito muna. Pero mamaya pa kasi, mamaya bago matulog, nire-refilan namin ng konting pagkain. Meron pang final look. Oo, meron pa. Tapos ito naman yung latest. Ito matagal na brooder namin ginagamit. Ano lang din, baga converted. Kulungan ng aso yan eh. Saka to. Pero dahil effective, tuloy-tuloy lang namin ginagamit. O, tapos kapag bago matulog, nililinis ko yung kanilang saluhan ng ipot. Kasi syempre, kapag matutulog na yan sila, dapat wala silang naaamoy na yung ama-ammonia. Kasi yung ipot ng mga manok, pag nag-accumulate yan, nagkakaroon ng ammonia na nagiging masama sa mga sisi. Ayan, bago matulog, bago linis. Pag gising, pag umaga, linis na naman. 2 beses ko nililinisan yan. Ayan, so pagpasok mo lang. Ganon dito, tapos na ito sa kabila. Malinis na yan. O, ayan na sila. Ito yung third. Ayan, ang cute nila Ang bubulas Nakita ba dyan? Makikute ba dyan? Sandali. Masyado nang malikit. Yan. Ang gaganda, no? Merong dyan, may gal, may lemons,
May LDT pero ano, Esculin Cross. LDT Esculin Cross. Tapos may sweater. Yan. Gal. Pero syempre may bulik dyan. Pero hindi ko sinasabi yung ano ang pinipicture ko lang yung gal, lemon, sweater. LDT Cross ng Esculin. Esculin Gray. Gray to gray din. Picom sila kasi Picom yung nanay. Straight com yung LDT na pure na broodstag namin. Pero may mga bulik dyan. No? Yung mga tinatawag ko silang bulik 34. 34. Kasi 3/4 silang bulik. 3/4 silang bulik, 1/4 silang Gilmore. Kaya 3/4, 34 ang tawag ko sa kanila. Doon sa code nila, 34. So well, mga kaibigan. Actually, yung pinakapanganay, andito. So, pasyalan natin dito. Para naman makita niyo. Ito yung kanilang solar. Puro ano, no? Solar. Pati itong ginagamit natin ngayon, Asan solar. yung ating remote sen? I don't know. Remote sen? Baka nandun sa loob ng bahay. Okay, puntahan mo doon. Puntahan mo. Ito sila, guys. Yung kauna-unan. Ay, rugo. Chula kang lele. Ay, sandali. Andito na. Nandyan? Wala. God. Okay na ba yung ilaw? Ito na. Ito na ang ating kailawan. No? Para sa ating mga solar yan. Hanggang umaga yan. So kung mapapansin nyo, maliwanag na siya, no? Mamaya liliwanag pa yan. Kapag babalutan na namin sila ng puting kortina. Ayan, meron silang stock na pagkain. Hanggang mamayang umaga na yan. Ang lalaki na sila. Nila, no? Kuha tayong isa. Wala pang 1 month yan. Kuha tayong isa. Yung mga hindi naniniwala sa Progency na nakakapagpabulas. Please lang maniwala na kayo. Wala pang... Napapanood nyo naman yan, naka-update naman. Diba tayo ng, diba ito? Random lang. Random. Kasi, merong mas bata ng 3 araw dyan. Wala pang 1 month yan. Tignan nyo naman. Walang 1 month yan. Ito mas maliit ng konti kasi, ano to? Late ng 3 days to. Di ba? Ganyan ang Progency. Kaya try nyo yung Progency. Kayo rin ma-amaze na. Pero marami naman nagsasabi talaga, mabilis bumulas yung mga sisiw. Well, mga kaibigan, yan ang aming mga sisiw, iba-ibang batch. At nabili ko mga folding, no? Ano yun siyempre, pag meron tayong konting naiipon, bili tayo ng mga bagong mga kagamitan. So well, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam!